Lahat ng latest sa showbiz this week, malalantad na. Bawat detalye, bawat anggulo ng mga pinakamainit na balita, ilalantad. Dito lang kung saan lagi kayong una sa balita. This is Cinema News Alert Weekend Edition and here are your headlines. Sam Milby at Ann Curtis hanggang friends na nga lang ba after their controversial fight? Sa gitna ng panibagong intriga sa pagkaka-appoint sa kanya bilang youth spokesperson and role model ng Department of Education. Hindi pa rin tinatantanan si Sam ng mga tanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ni Ann. Pero ito lang ang makahulugang sagot ng aktor sa issue. We both decided it's one thing we really need to work on right now. It's just, really concentrate sa careers namin. Talagang wala kaming oras ngayon para, we still get to hang out minsan, pero kadalasan sa set na lang, hirap talaga. Yes, that is very true. But at the same time, naniniwala ako na if you're really meant for each other, na you'll end up in the end. Meanwhile, Senator Mick Zubiri expressed his support para sa mga maliit na manggagawa ng industriya ng showbiz. Sa isang press conference para sa nagkakaisang manggagawa ng Pelikulang Pilipino o NMPP, masayang ibinahagi ni Richard Gomez, Vice President ng organization, ang satisfaction nila sa pinatutunguan ng grupong binuo nila 4 years ago. Ang daming mga tao sa industriya natin, lalong-lalo yung mga mali na talaga naghihikaw dahil sa pagbagsak ng movie industry. And tinayo namin to as a welfare organization. Gumawa po kami ng plano, kinonceptualize po namin at ito na po yung seed fund na ibibigay ko. Taon-taon po ito, 2.5 million para sa kanilang scholarship program for the indigent members nila na hindi po makaka-afford ng college level education ang kanilang mga kabataan. Anak ni The King Fernando Poe Jr. na si Ronian Poe tuluyan ng tatalikuran ng showbiz sa Dutdutan 08 Car Show at Tattoo Fest. Muling humarap sa media si Ronian. But this time, ang anak ni The King na nawili sa pagpapatattoo ngayon ay diretsahan ng sinabi ang gusto niyang gawin. And he said na suportado siya ng kanyang ama sa anumang magiging desisyon niya. I don't want to force anything like that. If it comes, then it comes. If it doesn't, it's fine with me. Just said, as long as I graduate college, don't do drugs, and you can do whatever you want. That's what he said. And finally, sa kanyang birthday celebration last Wednesday night, naging kumpleto ang gabi ng actor-politician sa pagdating ng lahat ng mahalagang tao sa kanyang buhay. Wala na ako hilingin pa. I'm so blessed. Lahat na binigay na ng Panginoon sa akin, kaya sabi ko nga, ano ba hihilingin na isang Bong Revilla? Extra special din ang pagse-celebrate niya ng kanyang birthday this year dahil sa nalalapit naman panganganak ng anak niyang si Ine. Very, very excited. Sana wag muna siyang manganak ng eksaktong birthday ko. Kasi pag lumabas siya ng sayang naman, di ba? Isang celebration lang yung magiging sana hiwalay. Kaya sana 26 or 27. Kaya sabi ko sa kanya, Ina, don't move masyado. Baka lumabas bigla yan. Masaya, magulo, malungkot. Yan ang show business this week. And syempre, ibibigay namin sa iyo ang latest dito lang sa Cinema News Alert Weekend Edition. Hi, Bianca. Hi! Welcome back, Ari. Hello! I dito sa Cinema News know! Alert. Iba ka na, look at you. Iba na ako. Yes, brighter eyes. Maybe because Ateneo. Yes! Congratulations, Ateneo Community. Yes. Hindi lang yan ang mainit nangyari. Napakaraming mainit na nangyari sa showbiz that I'm sure na miss mo. Yes, I know. And yeah, I'm excited to get started. Kaya naman, simulan na natin. Recently, a nasty rumor came out na nagtangka daw magpakamatay si Christine Reyes at ang itinuturong dahilan ay si Dennis Trillo. Minabuti namin na tanungin ang dalawang panig tungkol dito at narito ang aming nalaman. Dennis Trillo, dinepensahan si Christine Reyes laban sa mga negatibong balitang kumakalat tungkol sa aktres. Sa press conference para sa pelikulang Matakot Ka sa Kulam, top billed by Judy Ann Santos, naging bukas si Dennis sa usapin tungkol sa ex-girlfriend niyang si Christine Reyes. Unang pinabulaanan ng aktor ang bulong-bulungan na hindi totoo ang naging breakup between him and Christine na nagsimula ng di umano'y may makakita sa sexy actress sa compound ng GMA7. Tagal na balita po yan. Kung sakasakaling nandun po siya, malamang hindi po ako yung inihintay niya doon. Po sa mga hindi naniniwala, kasi ako naman po, never ko talagang ginamit yung private life ko or issues to promote work. At alam mo yun, parang nakakalungkot lang isipin na gusto nila minsan magsalita ako, tapos pag nagsalita ako, hindi naman sila maniniwala. So,
bahala na lang sila, di ba, kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Basta ako, kung yung totoo, yun yung sinasabi ko. The actor also said na naghiwalay man sila ni Christine, pareho silang masaya sa mga nangyayari sa kani-kanilang career ngayon. Puro trabaho, siya busy siya, ako busy din ako. Kasi mabuti na rin yung ganun, busy kami pareho sa mga trabaho. Tungkol naman sa reports na di umano'y nag-suicide si Christine kaya ito na-ospital last week, diretsahan ang naging pagtatanggol ni Dennis. Kilala ko siya, hindi niya gagawin yung ganun klaseng bagay. Malay mo. Hindi talaga eh, hindi talaga. Upon hearing the news, mabilis daw tinawagan ng aktor si Christine para kamustahin at ginawa daw niya ito bilang isang kaibigan na lamang. Kinamusta ko siya, nakausap ko siya and na-hospital siya dahil over fatigue. Makabalita ka ng ganun, alam namang pabayaan mo lang, di ba? Bilang kaibigan, natural lang yan. Sinubukan naman kunin ng Cinema News Alert ang panig ni Christine tungkol sa mga isyong ito sa kanila ni Dennis, pero ito lang ang binigay na pahayag ng aktres. Before pa naman napag-usapan na namin yun na kailangan namin i-prioritize yung dapat namin unahin. Ayaw ko magsalita ng tapos, siguro time will tell. Kailangan mo rin mag-move on, siyempre, ako rin yung mahihirapan. Tungkol naman sa napabalitang pagpapakamatay niya, naging mariin ang pagtanggi ni Christine. Hindi totoo yan. Up next on Cinema News Alert Weekend Edition, Judian, tinatago nga lang ba ang pagpapakasal kay Ryan Agoncillo? Casey Concepcion, handa na nga bang magpaligaw kay Richard Gutierrez? Tony Gonzaga, sasagot na sa isyong na in love si Vong Navarro sa kanya. At Christina Hermosa, in love pa rin nga ba kay Dieter Ocampo? All controversial women next on Cinema News Alert Weekend Edition.